Ang Xianlan, isang kontinente na pinamumunuan ng mga immortal cultivators. Kaya naman ang mga mortals ay naghahanap ng paraan para maging isang immortal. Sa isang bundok ay may batang pinaglakbay ng kanyang mga magulang para maging cultivator. Ngunit sa dami na ng napuntahan ay wala kahit isang sekta ang tumanggap sa kanya. Ang tanging pag-asa na lang niya ay ang sekta ng Divine Immortal Sect na naroon sa bundok. Ngunit nadismaya siya at nagalit dahil nakita niya na ang hinahanap niya ay isang maliit na kubo lang. Bigla namang nagpakilala ang desperado na si Wang Feng bilang sect leader ng Divine Immortal Sect habang hawak-hawak ang paa ng batang naglalakbay. Bakit nga ba desperado ang ating bida na si Wang Feng sa mga oras na yun? 3 araw na pala ang nakalilipas, nang si Wang Feng ay nagtatrabaho bilang comic artist sa modernong panahon. Dahil sa katangahan sa overwork ay biglang naglakbay ang kanyang kaluluwa sa cultivation world. Ngunit ang pinagtataka ko ay kaluluwa lang ni Wang Feng ang naglakbay ngunit pagdating sa mundong iyon ay may katawan na siya. Makikita na si Wang Feng ay nahuhulog mula sa himpapawid ngunit ang pinagtatakahan ko pa rin ay bakit may katawan na siya. Nang malapit na si Wang Feng sa kalupaan ay tumama siya sa cultivator na nakasakay sa flying sword ngunit ang taong yun ay wala man lang reaksyon. Plakda nga si Wang Feng at dahil doon pumangit ang mukha at mangiyak-ngiyak pa. Tanging tanong lang ni Wang Feng ay kung ito na ba ang mundo ng cultivators dahil may lumilipad gamit ang espada. May lumabas naman na system at ang sabi kay Wang Feng ay maligayang pagdating dito sa Xianlan Continent at makakatanggap ka ng pinakamalakas na sect system. Tuwang-tuwa nga si Wang Feng dahil may cheat system siya. Ang sabi ng sect system ay kailangan ni Wang Feng magtayo ng pinakamalakas na sect at ipakalat ang kalakasan nito. Kailangan din ni Wang Feng na tumanggap ng disipulo sa sect na itatayo niya at makakakuha si Wang Feng ng reward. Ngunit naisip ni Wang Feng na wala siya na kahit anong teknik o items para makahikayat ng disipulo sa kanyang sect, lalo pang naging problemado si Wang Feng dahil sa loob ng 3 araw kailangan niyang makahanap ng disipulo at kung hindi niya magawa ito ay mawawala siya na parang bula at ang tanging nasabi na lang niya ay hinayupak na system ito. Para hindi mapaslang ng system hindi tumigil maghanap si Wang Feng ng disipulo sa loob ng 3 araw na iyon. Ngunit ang deadline ay nalalapit na at ang tanging pag-asa na lang ni Wang Feng ay ang batang mataba at malaki ang mata na nasa harapan niya. Pinuri niya ang bata at hinikayat na sumali sa kanyang sect ngunit ang bata ay hindi agad naniwala dahil sa maliit na bahay lang ang mayroon siya. Ngunit pinagpatuloy pa rin ni Wang Feng ang kasinungalingan ang panghihikayat hanggang sa unti-unti na niyang mapaniwala ang batang malaki ang mata at mataba na maging disipulo ng kanyang sect. Ibibigay na sana ng batang mataba na may malaking mata ang kanyang entrance fee ngunit nagdalawang isip pa ito kaya buwisit na buwisit si Wang Feng ngunit hindi siya nagpahalata. 5 minutes later. Nang maibigay ng bata kay Wang Feng ang entrance fee ay agad bumati ang system at ibinigay ang pahintulot na buksan ng reward nito para sa pagkakaroon ng unang disipulo ng kanyang sect. Nang makita ni Wang Feng ang reward niya ay naalala ni Wang Feng ang 3 araw na paghihirap niya sa Xianlan Continent. Walang kahit na ano, binigyan ng system si Wang Feng ng kubo, gusto na niyang umalis sa lugar na yun at bumalik na lang sa modernong panahon. Later. Ginamit na ni Wang Feng ang isa sa kanyang reward at ito ay ang summon. Hindi kalayuan ay makikita ang disipulo na nagpapahinga sa isang puno nang biglang may malakas na enerhiya ang lumabas galing sa kubo na ikinagulat nito at inakala pa nga na may lindol. Nagmamadaling nagpunta sa loob ng kubo at takot na nagtanong kay Wang Feng kung ano ang nangyayari. Itinuro ng disipulo ang lalaki na may malakas na enerhiya ang nasa labas at papalapit ito sa kanila. Lumabas si Wang Feng para tignan ang sinasabi ng disipulo na si Li Qing at natuwa naman si Wang Feng nang makita niya si Ye Gucheng habang ang disipulo na si Li Qing naman ay takot na takot. Lumapit si Ye Gucheng kay Wang Feng para magbigay ng pagbati habang si Li Qing ay hindi malaman kung ano ang nangyayari. Ipinakilala naman ni Wang Feng si Elder Ye Gucheng ng Divine Immortal Sect sa disipulong si Li Qing at nagbigay naman ito ng kowtow bilang pagrespeto kay Elder Ye Gucheng.